Table 13. Mabilis na inasikaso ni Kim ang customer at agad ibinigay ang order ng mga ito sa kani-kanilang lamesa. Abala ang lahat dahil araw ng Sabado at maraming tao, lalo pat malamig ang panahon ngayon. At ang kanilang tinitinday pares, bulalo, at iba pang sabaw na pwedeng mahigop ng mga customers. Kim, paasikaso naman ako ng mga table. Saad ni Bianca. Sure. Nakangiting sagot niya. Tsaka yung mga bagong customer na rin paasikaso ha. Masyado mahina ang kalaban natin eh. Ako nang bahala, Bianca. Nakangiting sabi niya. Ito ang buhay niya sa nakalipas na buwan. Pagkatapos siyang palayasin ng asawa na ngayon, ay masaya ang buhay sa kanilang mansyon. Hindi niya akalain na darating siya sa punto na magiging isa siyang waitress at kailangan niyang lumayo dahil sa mga walang katotohanan na akusasyon ng ibang tao. Napatili si Kim nang matapon ng tubig sa isang lalaki. What the hell? Nagkatinginan silang dalawa at natigilan ng binata na makita kung sino ang nasa harapan nito. Sir, sorry. Sorry po. Natatarantang saad ni Kim at kumuha ng tissue. Okay lang. Hinawakan ni Arvin ang pulso ng babae para pigilan ito sa gagawin. Tubig lang yan. Sorry talaga. Sadyang maraming tao at di ko napansin ang nasa likod ko. Kabadong sabi ni Kim. Natawa naman si Arvin. Matutuyo din naman yan. May dala naman akong damit pero ang pagkain ko mukhang kailangan palitan. Sabay silang napatingin sa bulalo na nasobrahan na sa tubig. Ako nang bahala sa pagkain mo, sir. Napangiwi si Kim dahil puno ng tubig ang plato nito. Kailangan ko lang ng ilang minuto. Mabilis niyang inasikaso ang order. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan na naglakad dala ang isang pares at bulalo. Nakarating siya sa lamesa nito at agad nilapag ang pagkain na tubig. Nagangat siya ng tingin at nakitang titig na titig ito sa kanya. Sir? Tawag niya. Kim, tama? Kim Sarmiento. Paniniguro ni Arvin. Natigilan naman siya. Paano mo nalaman? Pamilyar ka. Kilala ka na lahat ng tao. Imposible na hindi. Please, nakikiusap ako. Sa atin lang dalawa to. Ha? Bakit? May pinagtataguan ka ba? Wala. Ayaw ko lang na malaman na ibang tao na nandito ako sa Baguio. Alam niyang napaka-wrong timing ng araw na to. Ngunit hindi kilala ni Kim ang lalaki. O baka nagkasalubong na silang dalawa. Ayaw niyang malaman ng iba kung nasan siya o kung anong ginagawa niya. Kailangan niyang mag-ipon ng lakas ng loob at mag-isip ng paraan para magiganti sa asawa. You're married, right? Nasaan ang asawa mo? Kuryoso ang tanong ni Arvin. Dahil ang totoo, matagal na itong interesado sa babae. Wala siya dito. Nasa States? Hinayaan niya lang akong gawin ang bagay na to. You know, hobbies. Nagkibit balikat si Kim. Natawa naman si Arvin. Kung yan ang sabi mo, maniniwala ako. Thanks, Kim. Umirap ang babae. O sige. Okay lang na tawagin mo akong ganyan. Kahit di tayo close. Nakangisi namang tumango si Arvin. At pinagmasdan ang mukha ng babae. Nang matapos ang shift nito, agad ding lumabas ang babae. Napabuntong hininga siya at agad na sumakay sa kotse para makauwi. Ayaw niya na magkaroon ng koneksyon sa asawa niya na walang ibang ginawa kundi pahirapan siya, kasama pa ang mga magulang nito. Ang totoo, kaibigan ito ng mga magulang niya. Kaso nga lang nung kinasal sila, doon na lumabas ang tunay na pakay nito sa kanya. Hi, Bear. Bati ni Kim sa kanyang aso. Umupo agad siya sa sofa at tinignan ang cellphone na makitang tumatawag ang kaibigan. Hello, Stella. Kamusta ka dyan?
Okay naman, magaan ang araw na to, pero may isang aberya lang. Sagot niya habang hinahaplos ang likuran ng aso. Bakit? May isang lalaki na kilala ko. If I'm not mistaken, pangalan niya Arvin. Nakasuot siya ng army pants and white t-shirt. Hindi mo kilala si Arvin? Napapasinghap na tanong ng kaibigan. No? Napanguso naman siya. Marami siyang kilala. Ngunit ang lalaki nakita niya. Hindi. Mali niya ba dun? He's a police. Nag-iisang single sa 6 na magkakaibigan at malaki ang net worth dahil sa pamilya niya at sipag. Kilala din siya na magaling sa golf at shooting range. Kwento nito at halatang kinikilig pa. Wow, that's nice. Natawa naman si Stella. Isa rin siya sa mga lalaking pinag-aagawan ng mga babae. Gentleman but I heard not in bed. Sexy, matalino, at galing sa respetadong pamilya. Stella, hindi ako interesado. I'm married, okay? Napairap si Kim at pumunta sa kusina para kumuha ng pagkain. Napanguso siya sa status ni Arvin dahil kaya nito lagpasan ng asawa niya. Bakit nga pala niya kinukumpare? Napailing na lang siya at napasandal sa sink at inisip ang gagawin niya bukas. Girl, malapit ka na maging single. Pinoproseso mo na ang papel yung dalawa ni Brian. At kapag nangyari yon, pwede ka nang gumawa ng kahit ano. Kaso nga lang, sadyang ayaw ko lang pakawalan ni Brian. Bukas nga pupunta ako dyan at may pag-uusapan tayo. Tungkol saan? Sa mga nangyayari dito, basta. Bukas na bukas nandiyan na ako. Saan nito? Nang matapos sila mag-usap, napabuntong hininga si Kim. Hanggat hindi pinipirma ni Brian ang papel, nakatali pa rin siya dito. Gusto niyang mainis dahil wala na siyang kakampi bukod sa kaibigan niya. Gusto niyang sumigaw sa galit. Ngunit, hindi yun makakatulong sa sitwasyon. Bear, sa tingin mo, kaya ko nang bumalik? Tanong niya sa aso. Huminga siya ng malalim at agad tinignan ang litrato ng mga magulang. Kung sana lang buhay pa ang mga ito, malalaman ng mga ito ang nangyari sa kanya. Kung bakit hanggang ngayon, hindi siya makabalik sa Manila. Dad, Mom, tulungan niyo ako please. I hate this. I hate Brian. Huminga siya ng malalim, saka humiga sa kama para magpahinga. Binuksan ni Kim ang pinto ng kanyang apartment at nakita si Stella. Niyakap nila ang isa't isa at nagtatawanan habang naglalakad papunta sa living room. Nagdala ako ng pagkain at baka puro bulalong na yung nasa utak mo. Saad ni Stella. Grabe ka, marunong naman ako magluto no. Marami tayong dapat pag-usapan. Seryoso ang lahat ng to girl. Napailing si Stella at umupo habang hinahanda ang pagkain. Bumuntong hininga si Kim at agad na hinanda ang juice at umupo na rin. Kinakabahan siya. Ngunit, kailangan niyang malaman kung ano ba talaga nangyari. Kung ano ba talaga ang masamang balita tungkol sa asawa niyang walang kwenta at sa mga magulang nito. Ano nangyari? Ang magaling mong asawa, kung sino-sino na naman ang babae na nagiging kliyente. Pero kapag wala ng mga tao kung ano-anong ginagawa, balak nilang ibenta ang mansyon ng mga magulang mo. At si Brian, gusto niyang malaman kung saan mo tinago lahat ng pera mo. Ano? Imbis na gawin sa mabuting paraan ng pera, ginawa pang negosyo. Dahil nagtayo lang naman ang magulang ni Brian ng kasino. Nagtayo rin sila ng bar sa ibang isla. At ospital na gusto ng ama mo, wala na. Binenta na nila at binago ang plano. Nagtagis ang panga ni Kim. Pinaghirapan niyo ng mga magulang ko. Ba't niya kailangan galawin na hindi sa kanila? Dahil nga asawa ka niya. Madali niyang mapapaniwala ang mga tao dahil asawa ka ng tarantadong yun. Galit na sagot ni Stella. Pinaghirapan ng kanyang mga magulang ang lahat ng meron sila ngayon. Sisirain lang ng mga ito ang lahat. At pwede pa niyang pigilan ng mga ito.
Kundi lang siya nagtago at umiwas sa mga tao malamang. Gagawin niya ang lahat para magiganti. Alamin mo pa ang ibang impormasyon, Stella. Lahat ng yan, doble ang balik sa kanila. At sisiguraduhin ko na sila mismo ang luluhod sa harapan ko. Makakaasa ka. Sa sumunod na oras, umalis na rin ang kaibigan niya. Kumaway siya at agad na bumalik. Ngunit natigilan siya na makita si Arvin sa loob ng coffee shop. Uy, Kim! Kumaway si Arvin. Kilala ba kita? Aniya at nagtaas ng kilay. Ito naman. Nandito ka ba para uminom ng kape? Tanong nito at tila inaasar ang babae. Sa tingin mo, anong gagawin ko dito? Magdadasal? Umirap si Kim. Kumuha siya ng kape at gusto niyang mainis. Dahil ang upuan sa tapat ni Arvin ang tanging walang laman. Padabog siyang umupo doon at agad na umirap. Dahil nakangisi sa kanya ang binata habang nakasandal sa upuan. Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Wala akong kailangan sa'yo. It happened that we live in the same apartment building. Bawal ba makapag-friend sa'yo? Nakangiting tanong ni Arvin. Bawal. Choosy ako sa kaibigan. Saad ni Kim. Natawa naman si Arvin. Nakakagulat na dito ko makikita ang isang Kim Sarmiento. Kumusta pala ang buhay may asawa? At ba't ka naman interesado na malaman ang buhay may asawa ko? I heard that your husband is an asshole. Gusto ko lang kumpirmahin. Mula sa'yo, kaya tinanong ko. Natigilan naman si Kim at napatitig sa binata na nasa kanyang harapan. Kwapo ito, matipuno ang katawan. Kitang-kita ang pagiging Espanyol nito. At ang mga labi nito, nangaakit din. Napailing siya at agad uminom ng kape na mainit pa, kaya napadaing siya. Oh, tissue. Binigay agad ni Arvin ang tissue box. Ikaw kasi eh. Paninisi ni Kim. Ako ba umiinom ng bigla-bigla? Natatawang saad ng lalaki. He's an asshole. Wala siyang kwenta. Sa una lang mabait pero kalaunan, napatunayan kong walang lalaking matino. Ouch naman. Huwag mo naman lahatin. Putol ni Arvin. Natawa naman siya at agad hinalo ang kape. Bigla, nakaramdam siya ng kakaiba. Hindi malungkot at hindi rin nakakainis. O baka dahil sa kalokohan na sinasabi sa kanya ng lalaki. Tinignan niya ito at nakitang hinahalo ang kape at iinom ng konti. So ba't ka nandito? Bakasyon. May binabantayan ako. Kriminal? Hindi. Witness lang. Natigilan naman si Kim at agad na patango. Dahil ang akala niya, may kriminal sa building na to. Huminga siya ng malalim at naging tahimik. Dahil naisip niya ang pinag-usapan nila ng kaibigan kanina. May problema ka? Kung meron, ba't ko naman sasabihin sa'yo? Di naman kita kaibigan. O edi magkaibigan na tayo ngayon. Ngumiti ng malaki ang binata. Alam mo, nakakainis ka. Sinisira mo yung araw ko. Pinapatawa lang kita no. Nung nakita kita sa restaurant, parang hindi ka mapakali. Kalma ka lang kasi. Hindi maiwasan ni Kim na matawa. Dahil biglang gumaan ang loob niya. Kahit sandali lang, naramdaman niya ang kagaanan ng paligid. Pakiramdam niya, nakalimutan niya ang pinag-usapan nila ni Stella. I ran away from home. Pinagbintangan ako ng pamilya ng asawa ko kaya umalis ako. Biglang sambit niya. Bakit naman? May ebidensya ba sila? Tanong ni Arvin. Ngumiti pa ito at agad namang umayos ng upo. Tinitigan niya ang babae at sayang ang pagkakataon niya sa Baguio. Kundi ito uuwi nakasama si Kim. Wala. Siguro natakot lang ako kasi ang daming pulis. Ang asawa kong si Brian, walang ginawa kundi manahimik lang. At parang tuwang-tuwa pa siya na nakitang nahihirapan ako. Duwag pala ang asawa mo. Nakangising saad ni Arvin. Napailing ang babae. At naisip kung ilang beses ba siya nitong pinagtanggol. At sa isipin na wala, mas lalo siyang natawa.
Tinignan niya si Arvin na nakatingin sa kanya. Ikaw may girlfriend ka ba? Tanong niya. Sinasadya na ilayo ang topic. No girlfriend since birth. Mayabang na saad ni Arvin. Maniwala ako sa'yo. Mukhang babaero ka, Arvin. Tumayo si Kim at ngumiti sa binata at kumaway. Gulat pa ito na malaman na alam niya ang pangalan nito. Mas lalong tumawa ang babae at napailing. Umupo si Kim sa tabi ni Arvin at agad siyang napairap nang makita na nakangisi na naman ito habang nakatingin sa kanya. Silang dalawa lang naman na magkasama at eto sila ngayon, nasa isang park at umiinom ng kape. Katatapos ko lang mag-jogging. Saad ni Arvin. Di ko tinatanong. Masungit na sagot ng babae. Tumawa naman ang binata. Ang aga-aga ang sungit mo, smile ka muna. Napailing na lang si Kim at agad pinaglaruan ang kanyang kape. Iniisip niya pa rin ang ginawa ng asawa niya sa lahat ng perang pinaghirapan ng kanyang mga magulang. At ngayon, habang hindi pa huli ang lahat, gusto niya nang bumalik. Bumuntong hininga naman siya at napatingala dahil sa araw na sumisinag habang si Arvin nakatulala at nakatitig sa kanya. May problema ka? Marami. Gusto mong dagdagan? Ayoko. Nagsisisi na ako na siya naging asawa ko. Akala ko magiging okay ang lahat. Dahil pinatunayan niya mabait siya at kaya niya akong alagaan. Pero pakitang tao lang pala yung mga hayop na yun. Bakit? Ano ba dahilan? Huminga ng malalim si Kim at mas mabuti nga na ikwento niya sa isang tuwang lahat nang sa ganun gumaan na ang pakiramdam niya. Tinignan niya si Arvin at agad binalik ang tingin sa mga puno na nagsasayawan dahil sa malakas na hangin. Arranged marriage. Pinagkasundo kaming dalawa sa isa't isa dahil katiwala ni Daddy ang pamilya ni Brian. Magaling sa negosyo ang pamilya nila at isa sila sa napiling tulungan ng Daddy ko. Kaya nag-merge ang kumpanya. Ngayon, nang mamatay ang mga magulang ko, tsaka lumantad ang tunay na pakay niya sa pamilya ko. Tapos, pinagbintangan ako ni Brian na nilalason ko ang pamilya niya dahil ang mga magulang niya dinala sa ospital. Pinalayas nila ako sa mansyon at lahat ng pulis sinanap ako dahil gusto ko raw patayin ang pamilya niya. As if naman kaya ko. Huwag lang magdilim ang paningin ko dahil gagawin ko makatotohanan yun. Bahagyang napatawa si Arvin, dahilan para matawarin ng babae. Agad niyang pinagpatuloy ang kwento. Kaya naging waitress ka dito para magtago. Yes. Ba't ayaw mong bumalik nang sa ganun malaman mo ang nangyari? Sabi mo nga gusto mo magiganti, ba't di mo gawin yun? Napalunok si Kim at napaisip. Ngunit paano siya makakaalis at makakapunta doon kung pinaghahanap nga siya ng mga pulis? Tinignan niya si Arvin at nabanggit ng kaibigan na isa itong pulis at may mataas na ranggo. Iniwas niya ang kanyang paningin at napailing dahil ayaw niyang gumamit ng tao at mas lalo magagalit ng mga magulang niya kapag nalaman ang mga ginagawa niya. Pinaghahanap ako ng mga pulis kaya paano nga ako makakabalik? Tanong ni Kim at tila nawawala ng pag-asa. Ayun lang. Gusto kong harapin si Brian at ang mga mapagpanggap niyang magulang. Ngunit sa paanong paraan naman? Huminga siya ng malalim at agad tinignan ng kamay niya at ang singsing na nasa daliri niya dahil hindi siya makapaniwala na kailangang umabot sa punto na kailangan niyang bumaba para lang sa kanila. Tagapagmana siya ng mga magulang niya. Ngunit heto siya, nagtatago sa batas. May alam akong paraan, Kim. Saad ni Arvin. Ano? Be my girlfriend. Ano? Mga paraan mo talaga no? Akala mo ba nakakatawa yung ganyan? Seryoso ako. Kalmadong sabi ni Arvin. Napalunok naman siya at tinignan ng binata na ngayon seryosong nakatingin. Paano naman?
Kung magpapanggap kang girlfriend ko, mapoprotektahan kita laban sa kanya. Kaya rin kitang karguhin. Lilinisin natin ang pangalan mo sa lahat ng tao. At ano naman ang kinalaman ng pagiging girlfriend mo? Sa ganon? Para lang ipakita sa asawa mo na hindi ka basta-basta, na kaya mo siyang palitan kung gugustuhin mo. Ongoing annulment papers nyo? At pagkatapos nun malaya ka na. Ayaw mo ba ng thrill? Nanliit ang mga mata ni Kim, ngunit kung tutuusin, malaki ang magiging bahagi ni Arvin sa pagbabalik niya. Given the fact that he's in the highest rank of being a police at mayaman ang pamilya nito, kaya alam niyang kaya siya nitong protektahan. Ba't ba ito ginagawa? Gusto ko lang makasiguro na mahuhuli ko ang asawa mo. Ano ibig mong sabihin? Well, pinaglandas ito ang dila sa labi at kinagat yon. Napatingin tuloy doon si Kim at agad nag-iwas ng tingin. Yung sinabi kong witness, ikaw yon. Kim. Bakit ko? Maraming kaso ang asawa mo sa nagdaan na taon. Lahat ng pagkikita nating dalawa. Sinadya ko nang sa ganun, malaman ko kung bakit. Kung bakit wala ka sa mansyon niyo. At malaman kung anong nalalaman mo. Bigla ay nakaramdam ng kaba si Kim at napalanok ito. Huhulihin mo ba ako? Hindi, wala ka namang kasalanan. Gagawin lang kitang witness nang sa ganun mahuli ko si Brian. Ano, payag ka ba? Huminga siya ng malalim. Ito na ang pagkakataon niya. At agad siyang tumango. Payag ako, Arvin. Hindi naman masama kung susubukan niya. At hindi naman masama kung papayag siya. Dahil para rin ito sa mga magulang niya. Iniisip niya na lang na pinadala si Arvin ng mga magulang niya para malaman ang katotohanan at malaman niya ang ginagawang katarantaduhan ng kanyang asawa. Sa kondo ko ikaw titira. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Ang tanging gagawin mo lang, alamin ang ginagawa ng asawa mo. Okay. And huwag kang mag-alala. Hindi ko aalisin ang mata ko sa'yo. Napatango agad si Kim at agad na sumakay ng kotse. At hinanda ang sarili sa kanyang pagbabalik. Hindi mo na ako kailangang ipahanap, Brian. Lahat ay napatingin sa kanya nang dire-diretso siyang pumasok sa mansyon upang gulatin silang lahat. Huminto siya at ngumiti sa kanilang lahat. Nanlalaki naman ang mata ng mga ito. Kaya mas lalong lumawak ang kanyang ngisi. Kim, sobra mo ba ako na-miss? Na kailangan mo ako ipahanap sa mga tao mo? Tumawa ang lalaki. Of course! Matagal kang nawala kaya gusto kong malaman kung nasan ka. Sinungaling. Malamig na sabi ni Kim. Nagtataka itong napatingin sa kanya. Ngunit blanko siyang tumingin sa mga ito. Bumabalik ang galit niya sa mga magulang ni Brian. Lalo na kay Brian. At pakiramdam niya, kaya niyang bugbugin ang asawa. Alam ko naman na hindi nga pakakawalan. Dahil gagamitin niyo ang pangalan ko sa lahat ng negosyo niyo na wala akong alam. Na maging ang pera ng mga magulang ko ginagamit niyo rin, tama? Ano bang sinasabi mo? Para sa negosyo nating dalawang perang ginagamit natin, di ba? Isa pa, napakarami nang natupad sa mga plano ng mga magulang mo. Kaya ba't ka ba nagkakaganyan? Napatawa si Kim. Huwag ka nang magsinungaling pa, Brian. Bistado na kita sa lahat ng katarantaduhan na ginagawa mo sa likod ko. Akala mo ba wala akong alam sa ginagawa mo, ha? Akala mo ba talaga wala akong alam at tanga pa rin sa mga kalokohan mo? Nagtagis ang panga ng lalaki. Stop being delusional, Kim. Tinignan ni Kim ang mga magulang ng lalaki. At kayo? Masaya ba kayo na nakahiga kayo sa pera ng mga magulang ko? Na wala kayo ibang ginawa kundi gumastos na malaki dahil sa paggamit ng pangalan ko? Kim! Sigaw ni Brian. Tinignan niya ang asawa at agad nang umisi. Dahil alam niya na nagsasabi siya ng totoo dahil galit ito sa kanya. Huminga siya ng malalim at taas noo na tinignan ng asawa. Bakit, Brian? Hindi ba totoo? Baka nakakalimutan mo na may mga mata ako dito sa mansyon, maging sa labas. Kaya alam ko ang ginagawa mo. Nawala lang ako, pero hindi ako bulag. Tandaan mo yan.
Iha, ba't ka ba nagagalit? Sa katunayan nga pinapahanap ka namin sa mga pulis at pinapahanap ka rin ng anak ko sa mga tao niya. Wala akong pakialam kung pinapahanap niyo ako o hindi. Kalmadong sabi ni Kim. Tumawa naman ng sarkastiko si Brian. Ganyan ba talaga ugali mo? You should be. No, Brian. Hindi ako magpapasalamat sa inyong lahat. You made my life worse. Magmula nang mamatay ang mga magulang ko. Tinanggalan mo ako ng karapatan para sa pera nila. Tinanggalan mo ako ng karapatan at pagkakataon na i-manage ang negosyo. Pinagmukha mo akong bobo at tanga sa lahat. Sigaw ni Kim. Nagtagis ang panga ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Matamis na ngumiti si Kim at agad na tinignan ang bahay nilang mag-asawa na binili niya pa gamit ang pera niya dahil hindi kayang bumili ni Brian. Ngayon na nakabalik na ako, mag-ingat ka. Pinagbabantaan mo ba ako? Ako na asawa mo, Kim? Tumawa si Brian. Oo. Lumapit siya sa asawa at tinignan ang mga mata nito. Take my words as a threat. Magmula sa araw na ito, dito matatapos ang lahat. You wish. Bulong ni Brian. Pustahan? Game ako dyan. Nagtagis ang panga ng lalaki at handa nang saktan si Kim. Ngunit nagpipigil ito dahil sa mga magulang. Nagtaas ang kilay ng babae at napansin ang pagiging agresibo ng paghinga ni Brian. Senyales na galito sa kanya. Maghintay ka lang. Ngumiti si Kim. Bumalik ka dito, Kim! Tinaas niya ang gitnang daliri at agad na lumabas at dumiretso sa kotse na naghihintay sa kanya. Pumasok siya doon at sinabi ang address ng bahay ng kanyang mga magulang na huling alas niya. Hello, attorney. Finally, tinawagan mo rin ako, Miss Kim. Nagagalak na saad ng attorneyng babae. Gawin na natin na napag-usapan. Gusto ko nang kunin pabalik ang akin naman talaga. Makakaasa ho kayo, ma'am? Ako na ang bahala sa annulment papers. Hinihintay ko lang talaga ang signal mo. I'm rooting for you, Lourdes. Ikaw ang abogado ng pamilya at alam kong magagawa mo lahat ng ito ng tama. Binaba niya ang tawag at napatingin sa malaking gate ng mansyon na may apelyido nilang pamilya sa gate. Lumabas siya ng kotse at nakita si Arvin sa loob. Kasama ang higit kumulang na 10 mga lalaki na kasuot ng itim. Napalingon sa kanya ang binata at agad inalalayan ang siko niya. Kumusta? Maayos naman ang lagi ng mga magulang niya. At gusto ko nga yun, nang sa ganon, makita nila yung gagawin ko. Natawa naman si Arvin. Ang asawa mo? Malamang galit na galit. Kulang na lang saktan ako kanina. Subukan ka lang niyang saktan. Nandidilim ang ekspresyon na saad ni Arvin. Napakurap naman siya at agad hinawakan ang braso ng binata. Ngumiti siya at agad naglakad papasok sa loob. At nakita ang mga kasambahay na naglilinis at masaya siyang makita. Manang Lina, Iha, masaya ako nakabalik ka na ulit dito sa mansyon. Hindi ko po kayong pwedeng pabayaan na lang. Bahay rin to ng mga magulang ko. Kaya kailangan ko ipaglaban to. Hayaan mo at tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Niyakap niya ang matanda at agad na bumuntong hininga. Sana kayanin ko tumanang. Na-freeze na yung credit card. That's the first thing I did. Pagkatapos niyan, babawiin ko ang pera ng mga magulang ko na ginamit niya. Tsaka ko ibabalik ang credit cards niya. Naglalakad si Kim papunta sa kumpanya ng mga magulang kasama ang kaibigan na si Stella. Sumakay sila sa elevator habang tumatango sa mga bumabati sa kanya at sa pag-welcome sa kanya sa kumpanya. Nang makarating sila sa tamang palapag, nagulat pa ang mga empleyado sa pagdating niya. Ma'am Kim! Gulat na tawag ni Francine, ang sekretarya na naging empleyado na lang. Ba't ganyan ang suot mo? Kasi po, binaba ni Sir Brian ang posisyon ko at pinalit niya sa akin yung babaeng lagi niyang kasama. Nagtagis ang panga niya. Magpalit ka dun. Po, sekretarya kita.
kaya walang kahit sino ang pwedeng pumalit sa'yo. Pero, sundin mo na lang ako. Tinapik ni Kim ang balikat ni Francine. Pumasok sila sa kumpanya at nakita ang babae na nakaupo sa sofa at tamang inom lang ng kape. Napatayo ito na makita siya. Dahilan para tumaas ang kilay ni Kim at tignan nito mula ulo hanggang paa. Sino ka? Ako dapat ang magtanong sa inyan, miss. Ako lang naman si Red, ang bagong sekretarya ni Brian. Nandito ako kasi hinihintay ko siya. Ikaw, anong kailangan mo sa kanya? Natawa ang kaibigan ni Kim. Another whore. Bulong nito sa likuran niya. Lumapit siya sa babae. Dahilan para mapawi ang ngiti sa labi nito. Huminto siya at nakita ang pangalan ng asawa sa lamesa. Bago niya nilipat ang paningin sa babae, na ngayon, matalim ang tingin sa kanya. Leave. Utos ni Kim. Ba't naman ako aalis? Di naman ikaw ang boss ko. Hindi nga ako ang boss mo. Pero ako naman ang may-ari ng kumpanyang to. Bago pa ako tumawag ng gwardya, umalis ka na. Tumawa ang babae. Nagsisinungaling ka. Si Brian na may-ari ng kumpanya na to kaya dito lang ako. Hindi ako aalis. Isang malakas na sampal ang ginawa ni Kim sa babae. Walang puwang ang mga katulad mo sa kumpanya kong to. Kaya't hanggat mabait pa ako at may respeto pa ako sa mga kagayang, umalis ka na. Dumating ang mga gwardya at kinaladkad ang babae na panay ang sigaw sa labas, kaya tumawa lang sila ni Stella. Agad na nagtawag nang maglilinis si Kim at tinanggal ang pangalan ng asawa niya sa lamesa at lahat ng gamit nito. Maya-maya lang, dumating si Brian na nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa kanya na hawak ang mga gamit niya. What are you doing? Sigaw ni Brian. Sa likod nito ang magulang ng lalaki na nanlalaki din ang mga mata. Binabalik ko lang sa maayos ng lahat ng nandito sa opisina. Nilapag niya ang plate ng asawa. Ito lang ang tanging gamit na meron ka sa opisina ko. You can't do this to me. Hinayaan na kitang i-freeze ang bank accounts ko. Hinayaan kitang gawin. Natatakot ka ba na malaman ko ang ginagawa mo sa kumpanya ko? Pinaalis mo ang sekretarya ko at hinayaan mo madumihan ang opisinang to. Nakakadiri ka, Brian. Diring-diri ako sa buong pagkatao mo. Enough! Sigaw nito. No! Hindi pa ako tapos. Nagsisimula pa lang ako. Mabilis niyang kinuha ang bag at agad lumabas ng opisina. Binangga niya ang mga magulang nito at agad naglakad papuntang elevator. Nang makarating sila sa unang palapag, nakita niya si Arvin, kaya natigilan siya. Arvin, nabalitaan kong pinasarado mo ang 2 bar na asawa mo. Are you okay? Oo naman, okay naman ako. Hindi pa naman ako tapos, Arvin. Kailangan kong patumbahin mismo ang lahat ng negosyo niya, lahat ng asset na binili niya gamit ang pera ng mga magulang ko. Kim! Sigaw ng matandang babae. Nagtagis ang panga niya at nilingon ang matandang babae na ngayon nagmamadaling maglakad para puntahan siya. Ano bang ginagawa mo, ha? Ano ba itong ginagawa mo sa amin? Ba't di mo tanongin yung sarili mo? At ang anak mong si Brian? Kalmadong tinignan ni Kim ang matanda. Mag-asawa kayong dalawa. Hindi ba pwedeng pag-usapan niyo itong dalawa? Hindi ito ang gusto ng mga magulang mo at hindi ito ang tamang gawin, Kim. Napailing ang matanda at tinignan siya. Nangilid ang luha sa mata ng babae. Huwag mong idadamay ang magulang ko. Dahil maraming beses na nila kayong pinagbigyan. Namatay lang ang mga magulang ko na hindi nalalaman ang ginagawa niyo sa likod nila. Kaya wala kang karapatan, lalo na yung bibig mo, na banggitin ang pangalan ng mga magulang ko. Naintindihan mo? Kim. Awat ni Arvin at hinawakan sa braso si Kim. Wala kaming kasalanan sa iyo, iha. Ginagawa namin lahat para sa kumpanya. Pinatawad na nga kita sa paglason sa amin. Sa paggawa ng masama mula sa aming likod. Pinaatras namin ang kaso. Wow! Thank you! Salamat! Ginawa niyo yon pero ako, hindi ako haatras sa inyong lahat. Magulang ko.
ang nakasalalay dito at pinaghirapan nila. You will feel my wrath. You will feel my anger, my rage and everything. At wala kayong magagawa kundi tanggapin yon. Hindi nakasagot ang matanda dahil alam ng mga ito na malaki ang kasalanan nila kay Kim at bali-balik na rin man ang mundo, malaki din ang naging pagkukulang nila kay Brian. Huminga ng malalim si Kim at dinuro ang matanda. Huwag niyo isusumbat sa akin lahat dahil sa ating dalawa, alam niyo kung sino ang may kasalanan at kung ano ang kasalanan niyo sa akin. Kim, don't call me like that. I'm not your slave anymore and I will do everything para lang mapabagsak kayo. Kayong lahat. Mabilis siyang umalis at agad pinunasan ng luha sa mga mata. Nagiging emosyonal siya sa tuwing ganito ang nangyayari at di siya makapaniwala na ito ang magiging dahilan para magbago siya at magbago ang lahat sa kanya. Beer? Nilingon ni Kim ang binata na ngayon tumabi sa kanya habang pinaglalaroan niya ang tubig gamit ang kanyang kamay. Ngumiti siya at agad kinuha ang beer, umayos na upo at pinagmamasdan ang mga ilaw sa ilalim ng swimming pool. Okay ka lang? Sama lang ang loob ko sa nangyayari. Pakiramdam ko, unti-unti ko nang nalalaman ang kagustuhan ni Brian na bumagsak ang pamilya ko. Nagsisisi pa rin ako na hindi ko siya kinilatis dahil pinagkatiwalaan siya ng ama ko. Wala ka namang kasalanan kung tutuusin. Sila ang gumawa niya sa sarili nila at karma nila yan. Hindi sila makakaligtas. Ngayon, ang dapat mo na lang pagtuunan ng pansin, makabawi sa mga magulang mo. Sa mga nakalipas na araw, naging abala silang dalawa at hindi na napansin pa ni Kim ang mga nagawa niya. Una, ang pagkuha ng pera niya mula kay Brian. Pangalawa, ang pagsira niya sa mga casino at bar ng mga ito na sigurado siyang nalaman na ng pamilya nito ang ginawa niya. Pangatlo, ang mga negosyante na nagtiwala sa mga ito habang wala siya at ang malalapit na kaibigan ng kanyang ama na kailangan niyang kausapin upang maliwanagan ang lahat. Di ko talaga sila maintindihan, Arvin. Pinagkatiwalaan sila ng mga magulang ko. Dahil maganda ang layunin nila at naging matalik silang magkakaibigan. Kaya alam ko na mabuti silang tao. Nasilaw sila sa pera. Yan lang ang nakikita kong dahilan. Lahat ng tao may pera at masama ang balak. Gagawin lahat upang magtagumpay kahit makasakit na ibang tao. Pero alam mo, nagpapasalamat ako kasi nandito ka sa tabi ko. Natigilan naman si Arvin at napatingin kay Kim. I mean, tinulungan mo kasi ako. Yun ang gusto kong sabihin. Nahiya ka pa eh. Inamin mo na rin naman. Uminom si Arvin ng beer at natawa. Satisfied ka na ngayon sa nakikita mo. Kulang pa, Arvin. Ano pang kulang? Gusto ko magbayad sila sa batas. Ang sabi mo, hinuhuli mo si Brian sa mga illegal na gawain niya. At ngayon na may pagkakataon na, gusto ko mabulok siya sa kulungan. Gusto niyang bigyan ng leksyon ng asawa at magkaroon ng masayang buhay pagkatapos nito. Sa totoo lang, kalmado siya kapag kasama niya si Arvin. Nagiging matapang siya kapag ito ang kaharap niya. Kaya naman, hindi siya natatakot na maging matapang dahil alam niya na lagi itong nandyan para sa kanya. Tinignan niya ang lalaki na nakatitig sa kanya. Napangiti siya dahil doon. Pumapayag na ako maging witness. Kim, pag-isipan mo na mabuti ang lahat ng to. Matagal ko nang pinag-isipan to. At kasama sa desisyon ko ang gawing miserable ang buhay nilang lahat. Hindi ako papayag na magiging kampante pa rin sila. If that's what you want, gagawin ko. Napangiti si Kim at hinawakan ang kamay ni Arvin. Thank you sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Sa proteksyon, sa pag-aalaga, sa pagbibigay ng tapang. Mula nung nagkita tayo at nag-usap, nakatatak na sa akin na poprotektahan kita. At di ko babawiin yun.
Naramdaman naman ni Kim ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya mapigilan na makaramdam ng kapayapaan habang nakatingin sa lalaki. Ngumiti siya kay Arvin at kalaunan sabay nilang pinagmasdan ng swimming pool bago sila sabay na pumasok sa loob. Sabay silang pumunta ng kusina at natigilan si Kim nang makitang umiinom ng tubig ang lalaki. Nga pala, alam ba nila na nagpapanggap lang tayo bilang magnobyo at nobya? Alam nilang girlfriend kita. Hindi mo sinabi? Ba't ko sasabihin? Para sa akin lang ang impormasyon na yun, Kim. Ayokong i-share. Nanliit naman ang mga mata ng babae. Teka nga, gusto mo ba ako? Si Arvin naman ngayon na natigilan at binitawan ng baso. Tinignan nito si Kim at kung aamin ito, baka mapurnada ang plano niya na paibigin ang babae. Pero alam ni Arvin sa kanyang sarili na gusto niya talaga si Kim. Kundi nga lang siya na unahan ng tarantadong asawa nito. Baka nga sila ang kasal ngayon. Arvin. Yes. Interesado ka ba sa akin? Ba't mo naman yung tinatanong? Wala naman. Nahalata ko lang dahil nung una, interesado ka sa akin. Hanggang ngayon pa rin ba? Inis niyang tinignan si Kim. Kim, shut up. Natawa naman ito. Tinatanong ko, what if I am? Napaatras si Kim nang makita ang matalim na tingin nito. Lalong lumakas ang kalabog ng kanyang puso. Simpleng tanong lang yun. Ngunit kung makapag-react ang puso niya, sobra na. Anong gagawin mo kung gusto nga kita? Huwag kang lalapit. Kabadong saad ni Kim. Ngayong nandito na tayo sa tanong mo. Ano na nga ngayon kung gusto kita, Kim? Kung interesado nga ako sa'yo. Will you give me a chance? And break up with your stupid husband? Napalunog si Kim at napasinghap nang ikulong siya nito sa magkabilang braso. Kaya lalo siya napasandal sa sink. Well, ngumiti si Arvin at hinalikan ang pisngi niya. When you're done with him, I'm here. You can choose me anytime you want. Baliw ka na. Nababaliw ka na, Arvin. Yes, I am. Hinalikan ni Arvin ang labi niya. At sa pag-aakala na itutulak siya nito, mas lalo siyang napangiti. Nang humalik pabalik si Kim, kaya binuhat niya na ito at ilagay sa island counter. Patas na tayo. Kim! Anong ginawa mo? Kinuha mo na lahat sa akin. Nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman ng hapdi sa kanyang braso. Sa paraan ng pagkakahawak ni Brian sa kanya, lahat ng staff nagkagulo. Dahil sa biglaang pag-iiskandalo nito na siyang nagdala ng usap-usapan sa kumpanya. Pilit niyang pinapakalma ang sarili habang nakatingin sa asawa. Itiwan mo ako, Brian. No, Kim. Lahat ng meron ako kinuha mo. Nagkasakit ang mga magulang ko dahil sa'yo. Ano ba nangyari? Di ka naman ganito ah. Di naman ganito yung gusto ng mga magulang mo, hindi ba? Mag-asawa tayong dalawa. Nang marinig niya na naman ang salitang magulang, nagkaroon siya ng lakas para itulak ang lalaki. Nanlaki ang mga mata nito sa galit. Dahil sa tuwing susugod ang mga ito, lagi nilang dinadamay ang kanyang mga magulang. Huwag na huwag mong idadamay ang mga magulang ko dito, Brian. Let them rest in peace. At anong sinasabi mo? Na lahat kinuha ko mula sa'yo? Nahihibang ka? Lahat ng sa'yo dating pagmamay-ari ko. Lahat ng negosyo ko nawala ng dahil sa'yo. Lahat ng bagay na pinaghirapan ko nawala ng dahil dyan sa galit mo na hindi ko alam kung anong dahilan. Hindi mo alam? Tumawa ng malakas si Kim. Tinignan niya ang asawa na ngayon nakatitig sa kanya. Pula na ang mata nito, payat ang katawan, halata na rin ang stress. Ngunit bukod doon, galit ang nararamdaman ni Kim. At hindi yun kailanman mapapalitan ng hinahon at kalmadong pag-uusap.
Dahil total nandito na silang dalawa, tatapusin niya na lang. Unang-una sa lahat, Brian, ginamit mo ang pamilya ko sa lahat ng luho at pangarap mo. Pinagkatiwalaan ka ng mga magulang ko, pero anong ginawa mo? Magmula ng pakasalan mo ko at mawala ang magulang kung ginamit mo kaming lahat para makuha ang kagustuhan mo. Ginawa ko yon para sa ating dalawa. Ginawa ko ang bagay na yun para sa future nating dalawa at ng pamilya ko. Future? Matagal nang sira ang future mo, Brian. Matagal nang wala ang lahat sa'yo. Dahil akin ang lahat ng yun. Akin lahat ng gusto mo. Lahat ng pagmamay-ari mo. Akin lahat ng pinaghirapan mo dahil in the first place, ang mga magulang ko ang naghihirap sa mga bagay na ngayon, sinisira mo! Marahas na hinawakan ni Brian ang babae. Bawiin mo lahat ng sinabi mo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Huwag mo nilalagyan ng pabango ang pangalan mo. Baka nakakalimutan mo, nilason mo ang mga magulang ko. Wanted ka ngayon, Kim. Lahat ng yan mapupunta sa akin. Kung sana, may plano akong patayin kayo, matagal ko nang ginawa. Di ka ba talaga nahihiya? Ikaw ang dapat mahiya. Sasaktan ako, bitiwan mo ako. Ito ang gusto mo? Siraan ako sa harap ng maraming tao? Tinignan ni Kim ang asawa niya at nakaramdam siya ng kakaibang takot dahil tila nag-iiba ang itsura nito. Pakiramdam niya anumang oras sasaktan siya nito at yun nga ang nangyari. Isang malakas na sampal ang natanggap niya mula dito. Agad niyang sinipang siya nito at mabilis na sinampal. Kim! Sigaw ni Arvin. Tumakbo si Kim papunta sa lalaki na ngayon malakas na sinuntok sa mukha si Brian. Mas lalong nagkagulo ang lahat, maging si Kim, naiiyak na rin dahil sa sakit at hapdi sa kanyang braso. Huwag mong sasaktan si Kim. Sino ka ba sa inaakala mo? Asawa ko ang babaeng yan kaya huwag kang makialam. Huwag kang makialam sa problema namin dalawa. Sigaw ni Brian. Binalingan nito si Kim. Sumama ka sa akin, Kim. Umuwi na tayo. Hindi ako sasama sa hayop na katulad mo. Demonyo ka. Tara na! Sigaw ni Brian. Pilit na inaabot si Kim. Napaatras ang babae. Agad niyang naramdaman ang presensya ni Arvin at sunod-sunod na dumating ang mga gwardya. Humihikbi na si Kim at niyakap si Arvin na ngayon ay galit na nakatingin kay Brian. Habang kinakalad ka dito ng mga gwardya palabas ng kumpanya. Are you okay? Dumating ka. Yayayain sana kita ng date kaso ito ang nakita ko. I'm sorry. Ang mahalaga ngayon ligtas ka na. Tsaka na lang tayo mag-date kapag maayos na ang lahat. Inalalayan siya nito sa kotse na nasa labas. At maging sa pagpasok, inalalayan pa rin siya nito. At iniwan siya sa loob. Pinanood niya si Arvin na may kausap sa telepono. At agad niyang naisip na itutuloy nito na pag-usapan nilang dalawa. Nang matapos, agad pumasok si Arvin na tinignan ang braso niya na namumula at may sugat na. Bukas na bukas, ako na mag-aasikaso ng lahat ng to. Manatili ka na lang sa mansyon at doon tayo magkita. Sasama ako. Sigurado ka ba? I want to end this. Tumango si Arvin at niyakap siya. Ngayon nakahinga na ng maluwag si Kim. Pareho nilang gusto na matapos na ang lahat ng ito. Sunod-sunod na dumating ang mga pulis sa mansyon ni Brian. At nakakatuwang walang tao doon. Napatingin si Kim sa bawat sulok ng mansyon. At nakitang wala na ang mga gamit ito kaya kinabahan siya. At nagsimulang mag-isip. Agad niyang tinignan si Arvin at agad naisip ang mga magulang nito sa ospital. Sigurado akong alam nila kung nasan siya. Pupunta tayo na ospital. Saad ni Arvin. Napahawak si Kim sa kanyang ulo at nagtatagis ang panga niya sa kadahilanang nakatakas si Brian. Bali wala naging pagkilos niya at ang ginagawa niya para makapaghiganti. Tinignan niya ang itaas ng kwarto nila at nakita niyang bukas yun. Wala na rin ang mga gamit. Hindi siya pwede makatakas, Arvin. I know. Sigurado akong hindi pa nakakalayo ang lalaking yun. Kung makakatakas man siya. Hahanapin ko siya. Kailangan natin siyang hanapin. Mahahanap din natin siya.
Hindi rin ako papayag na hindi niya mapagbayaran ang krimen na ginawa niya laban sa batas. Kalmadong sabi ni Arvin. Maya-maya lang, pumilos na sila. Ngunit habang palabas sila ng mansyon, nakita ni Kim ang ina ni Brian. Kasama nito ang isang anak na ngayon, umiiyak habang nakatingin sa kanya. Anong ginagawa niyo dito? Kung gusto niyong mahanap si Kuya Brian, alam namin kung nasan siya. Saad ni Brianna. At paano ako makakasiguro na mapagkakatiwalaan kita? Alam namin na naging kasalanan niya sa'yo. At alam din namin na naging pagkukulang namin pero desisyon namin na mapabuti ang lagay ni Kuya. Natigilan siya at napatingin sa ina ni Brian at sa kapatid nito na matapang siyang tinitignan. Nasaan siya? Kailangan namin siyang mahuli. Paalis na siya ng bansa kasama ang tao niya. Ngayon ang flight niya. Sigurado ako makakarating pa kayo sa kanya. Saad ni Brianna. Agad silang sumakay sa kotse at agad sinundan ni Arvin ang babae. Mabilis nilang hinarangan ang lahat ng airport. Naging mabilis ang biyahe nila at agad silang nakarating doon. Hindi nagdalawang isip si Kim at nagmamadali siyang naglakad papunta sa loob. Sir, nahanap na namin siya. Sigaw ng isang pulis. Corner nyo. Sigaw ni Arvin. Lahat ng tao tumabi para padaanin silang lahat. Kaya naman, mabilis na naglakad si Kim kahit pa mataas ang heels niya. Sigurado siya sa pagkakataon na ito, mahuhuli na si Brian at kapag nangyari yon, makukuha niya na lahat ng kanya. Brian! Sigaw ni Kim nang makita ang nakikipaghabulan nito sa mga pulis. Tumakbo sila at umabot sila sa labas. Dahil ang lahat ng tao natataranta na. Nanlaki ang mga mata ni Kim nang makita ang nakaluhod si Brian at hawak ng dalawang pulis na ngayon nakatutok ang baril sa lalaki. Huminto si Kim at tinignan si Brian na ngayon halos dumapa na. Kim, tulungan mo ko. Umiling siya. Kailangan mong pagbayaran lahat ng yan, Brian. Asawa mo ko, please patawarin mo na ako sa lahat na nagawa ko. Nagsisisi na ako, please magbabago ako. Nagawa ko na yung gusto mo. Help me. May sakit si mama, si papa na stroke. Nag-aaral pa ang kapatid ko, Kim. Maawa ka naman sa akin. Sana naisip mo yan nun, Brian. Nagmamakaawa ako. Kahit ang mga magulang ko na lang si Brianna, marami pa siyang pangarap. Help her, please. Tinanggal ng babae ang singsing at binigay kay Brian. Minahal kita dahil akala ko tapat ka at di mo ako bibiguin. Pero mas lalo mong pinatunayan sa akin na sana hindi na lang kita nakilala. Malakas na sumigaw si Brian. Agad namang lumayo si Kim at huminga ng malalim. Lumapit sa kanya si Arvin. Hinawakan siya sa kamay. Magiging maayos din ang lahat. Saad nito. Sana nga. Ako nang bahala dito. Mas mabuting umuwi ka na at magpahinga. Uuwi rin ako pagkatapos. Hindi na nag-abala pang tumanggi si Kim. Agad siyang inalalayan ng mga pulis papunta sa kanyang kotse. Huminga siya ng malalim at agad tinawagan ng kaibigan at mabilis na sumagot. Pupunta ako sa mansyon mo. Pwede mo bang tignan ang kalagayan ng mga magulang ni Brian? Ano? Gulat na tanong ni Stella. Gusto ko lang tignan mo at sabihin kay Brianna na ang abogado ko na ang bahala sa kanila. At imbes na sa mansyon siya dumiretso, sa puntod ng kanyang mga magulang siya nagtungo. Tahimik siyang umupo doon at nilapag ang mga bulaklak. Mom, Dad, nandito na po ako ulit. Lumakas ang hangin. Dahilan para hawakan niya ang kanyang buhok at pinagmasdan ang pangalan ng dalawang taong importante sa kanya. Suminghap siya at agad na humiga sa damuhan at pinagmasdan ang langit. Alam ko po na galit pa rin ako, pero hindi ko maiwasang mag-alala sa pamilya ni Brian.
Nag-aaral pa yung kapatid niya. At kung pababayaan ko, kawawa naman. Tama naman po yung ginawa ko, di ba? Napangiti siya ng matamis. Nang maramdaman ng ihip ng malamig na hangin. I'm free. Mommy and Daddy. Sa wakas, pinirmahan na ni Brian ang annulment papers niyong dalawa. Saad ni Stella. Napatili si Kim. At dali-daling, nagtungo kay Arvin na napabangon mula sa pagkakahiga sa kama, kaya napatingin ito sa kanya. Natawa naman si Kim at agad hinawakan ang braso ni Arvin na nakapulupot sa kanyang bewang. What is it? Tungkol sa annulment papers. Pinirmahan na kasi ni Brian lahat. Malaya na ako. Napangiti naman si Arvin. Gusto mo i-celebrate natin? Sakto at pwede tayo mag-nature trip ngayon. Sure! Tumawa siya ng mahina. Tuwang-tuwa siya sa balita. At hindi na naman maalis ang ngiti niya sa labi. Sa ilang buwan niyang paghihintay sa wakas, pinirmahan na rin yun ni Brian. At nagpapasalamat siya sa naging desisyon nito na pakawalan siya. Are you happy? Oo naman. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon nito kaya tuwang-tuwa ako. Free na ba? Yeah, free na. Pwede kong gawin lahat ng gusto ko and all thanks to you. Gusto mo pakasalan na kita ngayon? Nakangising saad ni Arvin. Sa mga sumunod na oras, naging abala silang dalawa sa paghahanda para sa picnic na gagawin nila. Nagsuot ng sundress si Kim at ang lalaki naman, nakasuot ng simpleng white t-shirt at isang shorts na sakto ang haba sa binata. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng lahat, ninais pa rin ni Kim na magmahal muli. At magmahal ng bago magpapatibok sa puso niya, na sa kabila ng lahat na nangyari sa kanya, nanatili pa rin puro at mabait ang puso niya. Wow! Nanlaki ang mga mata ni Kim. Tinago Falls. Saad ni Arvin. Dito talaga tayo magpipiknik? Nakadress pa naman ako, pero nakasuot ako ng swimsuit. Pwede naman tayo magpiknik pagkatapos natin dito. Nandun ang cottage sa gilid. Doon na lang tayo kumain. Nag-enjoy silang dalawa habang lumalangoy at hindi maalis sa labi ni Kim ang saya dahil sa wakas, malaya na siya. Nawala na rin sa puso niya ang galit na matagal niyang tinipon sa kanyang puso sa mga nakalipas na buwan. Ang tanging nasa isip niya na lang ngayon, kapayapaan. Arvin, thank you. Saad ni Kim habang nakaupo sila sa bato. Para saan? Sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Kung di mo ako kinulit nung nasa restaurant, baka hindi ko maisip ang lahat ng ito kaya grateful ako na nakilala kita. Ginawa mo lahat ng yun dahil alam mong yun ang tama. Hindi ako ang gumawa nun, Kim. Ikaw yun. Kaya nga nagpapasalamat ako. Hindi ko siguro kakayanin kung wala ang tulong mo. You made me stronger. Pakiramdam ko, ikaw ang naging source of energy ko ng mga panahong mahina ako at nagdadalawang isip. Napatili naman si Kim nang malaglag siya sa bato. At agad siya ikinulong ni Arvin sa bisig nito. Napatili si Kim nang malaglag siya at agad siyang ikinulong ni Arvin sa bisig nito dahilan para yakapin niya ang leeg ng binata. Napapikit ng babae ng halikan nito ang labi niya at naramdaman niya doon ang pagmamahal at pagkalinga dahilan kung ba't mas pinili ni Kim na magmahal muli. Alam mo, hanga ako sa'yo dahil sa tapang mo. Talaga? Tumango si Arvin. Lahat ng binitawan mong linya, lahat ng ginawa mo, lahat ng emosyon mo, nabalansi mo. Humahanga ako sa'yo. At lahat na nagawa mo para sa sarili mo. Humahanga ako dahil kinaya mo. Naramdaman niya ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Sana hindi mapagod ang puso mo na maging
matapang sa lahat ng sitwasyon. Sana, may paramdam ko sa iyo ang kapayapaan sa puso mo. Napangiti si Kim at niyakap ang lalaki. I love you, Arvin. You made me strong. No. You were born to be that strong woman. Nagkatinginan silang dalawa at nagpatuloy sa paghalik sa labi ng bawat isa. Napapikit si Kim at agad na naramdaman ang kakaibang init habang nakahiga siya sa damuhan habang nasa ibabaw si Arvin. At pakiramdam niya, ito ang unang pagkakataon niya at ang init sa pakiramdam. At nang matapos silang dalawa, inalalayan siya nito at binuhat sa cottage na may pagkain. Satisfied? Ngumisi si Arvin habang sinusuot ang damit ng babae. Yeah, I am. Sa akin ka na ngayon, Kim. Alam ko, markado na kita kaya wala ka ng kawala. Nagtawanan silang dalawa at sabay na kumain, habang pinagpaplanuhan ang gagawin nila sa hinaharap. Naisip ni Kim na makasama si Arvin at naisip niya rin na magiging masaya ang buhay niya kung nasa tabi niya ito. Kung yayayain mo ako magpakasal, papayag naman ako eh. Well, as much as I want to, gusto ko rin kahit papano maramdaman mo sa sarili mo ang kalayaan. Gusto ko maramdaman mo ang tunay na kalayaan at pagtapos nun, tsaka natin pag-usapan ng kasal. Mas mahalaga sa akin ang kasiyahan mo. At kahit gusto kong itali ka sa akin, gusto ko pa rin na makitang masaya ka dahil malaya ka magawa ang gusto mo. Ako, nandito lang ako palagi. Papakasalan kita kapag handa ka na. Napangiti si Kim at hindi mapigilan ng sarili at niyakap muli ang lalaki. Years later, Ate Kim, para po sa'yo. Gulat na napatingin si Kim sa kapatid ni Brian na si Brianna na inaabot ang isang regalo habang naghahanda sila ng pagkain para sa darating na kaarawan ng kanilang anak. Tinignan niya yon at nakita niya si Brianna na nakangiti. Para saan to? Para po ipakita kung gaano ako ka-grateful na tinulungan mo po kami. Alam ko po na simple lang yan, pero gusto ko po malaman niyo na galing yan sa puso ko. Ngumiti si Kim at niyakap ang dalaga. Salamat, Brianna. Alam mo na proud ako na narating mo na yung pangarap mo noon. Malapit ka na maging doktor. Dahil po sa inyo yon. Bumalik ulit sa pag-aasikaso si Kim habang pinapanood ang kanyang 6 na taong gulang na anak na babae. Naglalaro ito kasama ang asawa niyang si Arvin. Natuwang-tuwa na hinahagis ito sa ere. Natawa na lang siya at inayos ang pagkain dahil parating na ang mga bisita niya. At ito ang unang pagkakataon na mag-i-invite siya ng maraming tao magmula nang umuwi sila. Okay na ba ang lahat? Tanong ni Kim. Yes, ma'am. Nandiyan na rin po yung ibang bisita sa loob. Asikasuhin mo muna sila ha, salamat. Tinignan niya ulit ang kanyang mag-ama bago siya pumasok sa loob upang batiin ang mga bisita at ninong at ninang ng kanyang anak. Ilang taon ang nakalipas magmula na ikasal silang dalawa ni Arvin at sa mga nakalipas na taon, napatunayan ni Kim na napakabuting asawa nito. Naaalala niya pa ang ilang beses itong hinayaan siya na mapag-isa at mabuhay ng malaya. Dahil alam ni Kim na pagkatapos nun, handa na siyang magpakasal. Sa ilang taon nakalipas ay mahabang panahon ang binigay ng mga pulis sa pagkakakulong ni Brian. Ang mga magulang nito nasa ibang bansa at nagpapagaling. Ang kapatid nitong si Brianna nag-aaral ng medisina sa tulong ng programa niyang scholarship. Sa ilang taon din na nakalipas, nabihiyaan siya ng sunod-sunod na oportunidad. Nagkaroon siya ng maraming programa na magagamit na ilang mahihirap na pamilya at mga bata. Hindi naging baliwala ang pera na nakuha niya. Bagkus, nakatulong pa siya sa mga nangangailangan. Salamat sa pagpunta niyo sa kaarawan ng aking anak. Ang mga regalo huwag kalimutan. Pasalamat ka talaga at huli ka nag-asawa sa amin kaya baby pa ang anak mo.
Natatawang saad ng kaibigan nito. Tumatanggap kami ng pera. Hindi bababa ng 5,000 kada tao. Pagbibiro ni Arvin. Kapal talaga. Pasalamat ka at mahal na mahal namin ang inaanak namin. Natatawang sigaw ng isa pang kaibigan ng asawa. Happy birthday, Caroline! Sabay-sabay na sigaw nilang lahat. Nakangising kinarga ni Kim ang anak na si Caroline at hinayaan ito na umihip ng kandila. At na matapos, malakas silang nagpalakpakan. Nagsimula na rin ang kanilang pagkain at nilabas na ang mga niluto nila para kanya-kanya na lang ang kuha. Love, you need to rest. Okay lang ako. Sabay na tayong kumain? Ayoko napapagod ka, okay? Napakaganda mo sa araw na to at talagang terno pa kayo ni Caroline. Nagsiselos ka na naman sa anak mo. Hindi no. Natatawang saad ni Arvin at humalik sa liig ng asawa. Sabay silang umupo at agad pinanood ng mga tao na binabati ang kanilang anak na panay ang takbo. Napailing na lang si Kim habang kumakain dahil natutuwa siya sa kanyang anak. At sa murang edad nito, alam agad nito ang sumayaw, kumanta, at higit sa lahat mag-English na kahit di mo naiintindihan. Talagang kailangan mong pag-aralan. Sa ilang taon din nakalipas, sinuklian niya lahat ng kabutihan ng mga taong nakilala niya sa Baguio at ang mga taong naging kaibigan niya doon. Wala pa ba kayo kasunod? Tanong ni Stella. Ang liit pa ni Caroline? Saad ni Kim. Ano naman ngayon? Wala naman yan sa edad, no? Tsaka ang ganda-ganda ng lahi niyong dalawa. Kung ako yan, gagawa pa ako ng mga 4 pa. Nagtawa na ng lahat lalo na si Arvin. Baka gulpin ako ng asawa ko. Joke. Kapag handa na si Kim, gagawa ulit kami. Natawa si Stella. Choosy ba tong kaibigan ko? Halatang walang dilig. Natawa na lang si Kim at agad tinignan ng mga bisita. Sa sumunod na oras naman, nakita niyang karga ni Brianna ang anak na nakatulog na dahil sa sobrang pagod. Agad niyang kinuha ang anak at natawa na lang dahil napakadungis pa nito habang tulog. Salamat, Brianna. Magpahinga ka na rin. Opo, ate. Salamat po ulit. Basta pag may kailangan ka, magsabi ka lang, ha? Tinignan niya ang asawang si Arvin na nagiinom, kaya hindi niya na ito inabala pa. Malalim na ang gabi at ramdam niya ang pagod. Ngunit sa tuwing iisipin niya na masaya ang kanyang anak, mas lalong nagiging masaya ang puso niya. Napakaraming dumating na problema sa kanya. Ngunit lahat ng iyon nalampasan niya dahil nandiyan ang asawa niya at ang kanyang anak. Good night, Caroline. Napangiti siya at tinignan ng anak, ang nag-iisang importanteng bata sa kanya. Maya-maya, naramdaman niya ang mainit na yakap ng asawa mula sa likuran. Dahilan para mapatingin siya doon at sumalubong ang halik sa labi niya. I love you. Bulong ni Arvin. Mas mahal kita. Tugon naman niya. Sabay nilang pinanood ang paghinga ng kanilang anak at sabay silang napangiti dahil ito ang pangarap nilang pamilya. Ang pamilya na kasing tatag ng ibang relasyon at ang pamilya na paulit-ulit pipiliin ni Kim at Arvin. The End.